subukan ko. Oo. Ano ba? Ito. Sinubukan kong pasanin si John Paul na 4 na beses araw-araw. Ginagawa ni John sa loob ng 5 araw na may pasok ang bata. Halimbawa, mainit, pag-ulan, Nasa dibdib ko lang po siya. may payong ka na. Oo. Minsan po sa ganito. Oh. Ano, John Paul, di ka ba natatakot? Mas mataas, no? Ha? Ayaw naman po magpa... Sa bubong. Oh, ikaw na? Dito mo. Tama siya sa bubong, eh. Yung maiksing lakad, pawis ka agad, eh, no? Oo. Frederick, no? Nakangawit ba? Pangawit din po. Ha? Saan mo Kakangawit eh. Sa balikat. Pero, parang baliwala. Ha? Oo. Bakit? Nakapasok naman po siya eh. Yun ang kapalit, no? Tapos kakain na kayo. Okay. Sa hapagkainan, habang nagla-lunch break, nakausap ko ng masinsinan si John Paul. Ano sinasabi mo sa kanila? Pag tinutokso ka? Hindi po ako magsasabi. Si kuya po. Pero anong nararamdaman mo pag sinasabi nila yan? Pag tinutokso ka? Naiyak po ako. Sinasagot mo sila o tahimik ka lang? Sinasagot na rin po minsan. Anong sinasabi mo sa kanila? Tumigil na po sila. Dahil Sasabihin ko po sila kay kuya. Sa isang mundo na minsay malupit sa mga tulad ni John Paul, nakahanap ang bata ng kaunting kaginhawaan sa pamamagitan ng pagguhit. Malayang nangangarap si John Paul ng isang mundo na malayo sa panunukso at pangungutya, kung saan malaya siyang makapaglalaro at kompleto ang mga paa niya. sino yung maliit na tao? Ako po. Ikaw? Oh, may sapatos, tsaka kompleto. Bakit? Alam po nung dugtong po. Nang tinanong ko naman kung sino ang bayani sa kanyang buhay, iginuhit niya ang kanyang sagot. So, bakit si Kuya? Siya po kasi naghatid po saan sa school. Ano pa ginagawa sa'yo? Pinagtatanggol po. Noong nakaraang taon, nabigyan si John Paul ng parangal dahil sa kanyang galing sa pagguhit. Mag-aral kang mabuti. Oo, mama, magtatapos ako. Sabi niya. Anong pangarap mo? Ano po daw yung pangarap niya, yung gagawa kong bahay, yung ganun. Kasi mahilig ho siya mag-drawing. Arkitekto? Opo. Let's go to the may... Matapos ang lunch break, balik eskwelahan ang magkapatid. Kutsara, dito. Nagbabadyang malakas na ulan, kaya si Kuya Janjan mabilis ngunit maingat na naglalakad patungo sa eskwelahan. Ang mga ganitong activity sa classroom ang isa sa paborito ni John Paul. Dito niya kasi naipapahayag ang lahat ng mga saloobin na sa murang edad ay kanyang kinikimkim.
2:00 ang tapos ng klase ni na John Paul. Si Kuya Janjan nakaabang na agad sa labas. Hindi pa rin kasi tumitigil ang pagbuhos ng ulan kaya nagmamadali silang makauwi. Maagang magpapahinga sina Nanay Neri, Kuya Janjan at John Paul. Naka-schedule kasi sila ng check-up sa isang ospital para malaman kung ano ba talaga ang sakit ng bata na naging sanhi ng pagputol ng kanyang kaliwang paa. Mula nang naputol ang kaliwang paa ni John Paul, hindi na ito naipatingin pang muli sa mga doktor. At dahil nawala na ang mga medical records, hindi matandaan ni Nanay Neri kung ano ang tunay na naging sakit ni John Paul nung ipanganak niya ito. Wala ring naitagong litrato kung ano ang itsura noon ng paa ng bata bago ito pinutol. Ang guhit na ito ng kapatid ni John Paul ang tanging alaala nila sa itsura ng kaliwang paa ng bata nung ipanganak ito. At kapag lumalakad ito ng paluhod, nagdurugo ang binti nito. Hi, Doc. Hey, Good morning po. Good morning, Doc. Nice meeting you. Ito po si John Paul. Ito yung kanyang ito kapatid niya. Ito yung nanay. So sabi, naoperahan na dati. Ito na pa ka. 3 days after birth, nag-decide yung PGH na patuloy dahil sa infection daw sabi niya. Yung pinanganak siya, parang meron na nakitang deformity, parang may yung ganisa na gano'n. Opo, ganun po. Baka yun yung reason. Naipit yung daloy ng dugo, kaya infection. Hindi na control din ng antibiotics. Ayon kay Dr. Garcia, ang posibleng nangyari kay John Paul ay nagkaroon ito ng congenital constriction band syndrome o amniotic band syndrome. Ang congenital band syndrome o amniotic band syndrome ay isang congenital disorder na dulot ng naipit na bahagi ng katawan ng fetus sa amniotic bands habang nasa sinapupunan ng ina. Ang kondisyong ito ay maaring magdulot ng amputation o pagputol, pagkakadikit-dikit ng daliri sa kamay o paa at bilog sa balat ng mga braso o binti. Isang bihirang karamdaman kung saan may 1,100,000 lamang ang mayroon nito sa buong mundo ayon sa National Library of Medicine. Delikado pala yan kasi puputol. Oo, actually, merong mga cases na auto-amputation, pagkapanganak putol na. Ibig sabihin sa sinapupunan pa lang, nagkaroon na ng amputation. Actually, maganda yung nagawa. At least natanggal yung infection. Actually, life-saving yung ginawa sa inyo. Yun nga lang, ang problem lang sa bata na na-amputate, unang-una, may potential pa for growth. So, ibig sabihin, pwede pang humaba ito. Ang nangyayari, baka yung buto mo, ito tumatama na sa balat. Ito particular paano? Anong pwedeng gawin pala dyan? Sorry. Okay, maganda ma-x-ray natin para at least malaman natin kung complete pa yung bones. Kasi kung complete pa yung bones, optional naman kung gusto nyo pang buuin, magkaroon ng siya ng daliri. Separate to. Oo, meron naman tayong ginagawa. Tawag namin doon Z-plasty. So, nag-surgery tayo para maihiwalay natin. Isa sa mga paunang rekomendasyon ni Dr. Garcia ay ipa-x-ray muna ang kaliwang binti ni John Paul. Malalaman kasi natin kung sa x-ray kung kailangan bawasan yung buto. Oo, bawasan muna yung buto, tapos ayusin ito. Kasi definitely pagka ganito yung stump natin, hindi pa magandang lagyan ng ng prosthesis.
Matapos ang x-ray, dito na kumpirma na umuusli na ang mga buto sa kaliwang hita ni John Paul. The soft tissue coverage is very minimal. So there's a tendency na if you're going to put a prosthesis, pwedeng mabutas yung soft tissue dito. Ito pala ang sanhi ng pagdurugo sa tuwing lumalakad ito ng paluhod. Gagawin po natin is, yun nga, as advised and then as said by Dr. Serrano, maganda matrim. Ibig sabihin, matanggal yung mga nakatusok na yun. Bawasan. Ang additional na gagawin ko lang, i-stop ko yung growth. Kasi yan may tendency humaba pa. So may tendency maulit yon. Una-una, yung blood nun galing po dito sa bone marrow. Ang problema, pag pumasok naman yung infection dyan, pwedeng mabulok to, pwedeng umabot sa tuhod, pwedeng kumalat. Matapos ang pagsasaayos ng buto sa pamamagitan ng isang operasyon, ayon kay Dr. Garcia, saka lamang pwedeng kabitan ng prosthesis si John Paul. Hindi masakit daw. Wala. Susukat lang natin, o ganyan, ayan. Sinukatan ng isang prosthetic technician si John Paul. Para daw ito sa paghahanda na sakaling maoperahan agad ang bata, magagawa na agad ang kanyang artificial leg and foot. Oo. Ito na ngayon yung paa mo. Tawa siya, oh. Para mas makamenos kayo, PhilHealth, apply natin ng PWD. Masaya po para sa kanya. Kasi po, kakapana po siya. Yun din po kasi gusto niya. Hindi mo na siya bubuhatin. Opo. Makakalaro na po siya. Makakasabay sa mga bata. Anyway, ang goal natin regarding do sa paglalagay ng prosthesis, hindi lang about malagyan siya ng bagong paa eh. For me, it's life-changing eh. Kasi mas ma-improve natin yung quality of life. Unang-una, sa mga bata, unang-una, uso bullying. Diba, no? Pagka nakita. Pero kung naglalakad siya na may prosthesis, nakapantalon, hindi naman halata eh. Ang ma-improve pa natin dyan, aside from yung walking niya, self-esteem. Mas mag-i-improve yung belief niya sa sarili niya. And malay niyo, mas magaling siya sa school, if ever. Gusto mo ba raw? Lalakad ka ulit. Sa ngayon, habang hindi pa nasisimula ng operasyong makapagpapabago sa buhay ni John Paul at ni Janjan, matiyaga muna nilang nanamnamin ang bawat sandali ng kanilang pagiging magkuya. Kailan pa papasalin ang kapatid? Hanggang makatapos po. Hanggang malaki na po siya at marunong na po talaga maglakad. Balak mo ba mag-aral? Hindi na po, sa kapatid ko na lang po lahat. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po si Jay Taruk at ito ang Eyewitness.